Guys, welcome to my channel. So this channel is about crafting, tutorials kung paano gumawa ng sublimation mugs, ng sublimation tote bags, at kung ano-ano pa na pwede natin pagkakitaan sa digital printing business. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sublimation mugs. Kung interesado kayong matuto sa step-by-step process ay panoorin nyo at tapusin nyo hanggang dulo. So first, kailangan natin malaman kung ano-ano nga ba yung mga materials na kailangan natin for making sublimation mugs. First is, kailangan natin ng layout. Ito, baliktad. Yung gagamitin nating layout for our sublimation mugs. Ikakat natin siya, pero dapat pag kinat nyo siya, malinis yung pagkakat, wala tong mga linya dito. So, ito siya. Ito yung ginagamit. Sublimation paper. Nambaliktad. Sublimation paper. Next is, itong thermal tape. Nilagay ko na siya dito para madali siya pag gagamitin natin pag magka-cut tayo. Hindi na natin kailangan ng gunting. So, cut na lang ng cut. Ayan, dito na siya sa dispenser. Lastly, yung ating mug, sublimation mug. So, ito ay coated. Hindi siya yung normal na regular na mugs lang. Dapat yung gagamitin natin para ma-transfer natin yung ink is yung coated na mugs. Ayan. So, itong layout natin, igugupitin na natin siya, ikakat natin siya. Pwede rin kayong gumamit ng cutter, yung kinakat na ganun sa paper. Tsaka, pwede rin namang scissor lang gamitin nyo. Pero ngayon, scissor lang gagamitin ko kasi isa lang naman yung gagawin natin for ano lang naman, for this video lang. So, i-cut na natin. A few moments later. Pag nag-cut pala kayo, kailangan i-cut nyo rin yung dalawang sides, tsaka yung sa taas, kasi dapat malinis, para kung sakali na merong mga nag-smudge na ink, matatanggal natin para sigurado. Kasi kakapit yan sa mugs pag di nyo inalis. So, ito na siya. Ayan na. Ito na yung size na kasya siya dun sa ating coated mugs. So, ilalagay na natin siya. Ito yung mugs. Ito, be sure lang na hindi siya baliktad pag nilagay nyo. Kasi minsan baliktad yung nagagawa ko. Di sayang naman yung mugs. Dahil sa pagmamadali yun, kaya ganun. So, ito, ganito siya. Ayan. I-check nyo kung maganda yung kung pantay yung, itong kabilang dulo. Para equal yung pagkakalagay sa kanya. Tapos, thermal tape. Yan, kita nyo ba? Ito yung thermal tape. Ayan. Heat resistant tong thermal tape na to. So, kahit anong init, kaya niya. Hindi siya masusunog. Yan, okay. So, ayan. Ito yung ating mug press. Dito natin ilalagay itong mugs natin para matransfer yung kanyang ink, matatransfer doon sa mug. So, open na muna natin yung mug press natin. Yan, set natin siya. Time. Tsaka yung gaano siya kainit. Yan. Okay. Hintayin lang natin siyang uminit. Then, pagka mainit na siya, magsisignal yan na mainit na, pwede na natin ilagay yung mugs natin. Hintayin lang natin. Two 2,000 years later.
Ito, pangalawang mag-press ko na. Yung sanay akong gamitin na mag-press is yung isa, yung Kui na brand. And then ito, Coaf brand siya. Ngayon ko lang siya itatry. Actually, hindi naman ngayon, parang mga ilang months, ilang weeks ko na rin siya natatry na gamitin. Pero, ayan, medyo nangangapa pa akong gamitin siya. Pero okay naman, mas mabilis siyang uminit. Yan, antayin lang natin na ma-reach niya yung tamang init na paggagamitan natin para tamang-tama siya para dito sa mugs. Ayan. Nag-signal na siya, nagbibip na siya, ibig sabihin mainit na siya. Pwede na natin ilagay yung ating mug. So, ayan. Antayin lang uli natin na matapos yung timer, then i-check natin kung okay na siya. Antayin lang uli natin. Ayan, tas kung gusto nyong magkaroon tayo ng tutorials sa mga settings nito, ng mga heat press or mug press, i-comment down below nyo lang. Or kung may mga questions kayo, comment down below. Gabing-gabi na kasi dito, matutulog na nga ako, lumabas lang ako para mag-video. Mag-tutorial lang muna tayo sa mug press, then comment kayo kung may gusto pa kayong tutorials na gawin natin or mag-tutorials ako dun sa mga other items pa na kaya nating gawan ng tutorials na pwede natin pagkakitaan sa digital printing business. So, ito muna yung una kasi ito, kadalasan ito yung parang basic na mga ginagawa or ginagamit. Yun yung mga in-introduce ko lang muna sa inyo. Kung may mga questions pa kayo or suggestions, just comment down below para alam natin. Ayan, antayin lang natin. Medyo mabagal nga pala siya kasi paglagay nyo nung, ayan, nagbibip na siya. Na-reach niya na kasi yung sa time. Medyo mabagal siya kasi pag unang lagay mo yung mugs, malamig siya. Ang mangyayari, ayan, teka lang. Ang mangyayari, pagkalagay mo dun sa mug, magko-cool down pa siya bago niya ma-reach yung init. Kasi malamig yung mugs. Tapos, magse-set, bababa muna yung time ng, bababa muna yung heat niya. Kaya ganun, kaya medyo mas matagal yung unang lagay na mugs kasi ayan, umuulan na. Lumabas yung anak. Anak, wait lang. Lumabas yung anak ko. Ayan, naulan na. Naririnig nyo ba umuulan? Anak, wait lang. Nag-video lang si mama. Later, tatapusin ko lang to. Hello guys! Dito ka. Hello guys daw. Matutulog na kasi, ayan, ang lakang init ko lapit. Matutulog na kasi kami. Ngayon, naisip ko, mag-video muna ako nitong tutorials. Ewan ko nga kung maayos yung pagkaka-video ko eh. Comment na lang kayo kung okay siya. Ano ko pa malikot kasi gumagalaw. Hintayin lang natin. Wait, hintayin mo ako doon anak ha. Tatapusin ko lang to. Tapos na ako yung lumag mo. Anak, dinig ka. Sabi niya ko lang ay, sabi ko hindi makita, hindi naman hindi lakaan. Okay lang yun. Sige, mamaya na lang. Hintayin ko lang sa patapos na to. Dahil malakas na lakaan. Umuulan, maingay, naririnig nyo ba? Naririnig ba sa video? Nakakasagabal yata yung ulan. Andito kasi ako sa labas, sa may dirty kitchen namin. Ayan, malapit na siya. Malapit na matapos yung, ayan. Konti na lang. Kain lang natin. Kasi minsan, pagka hindi tama yung settings ng time, ng init, tsaka yung pressure nito, ang tendency kasi no, nagiging hilaw yung pagkakaluto ng mugs. So, mapapansin nyo, minsan may mugs na hindi maganda yung kapit ng ink, hilaw yung luto, or hindi pantay-pantay yung pagkakaano ng ink niya. So, yan, yung mga i-check nyo, yung sa time, yung pressure,
kung gaano yung init niya. Minsan ako kasi hinahabaan ko yung time ng ng pagmamag-press ko kasi, ayan, hindi ko na mahawakan, mainit to. Ayan, wag niyo kong gagayahin ha, malapit ako kasi nagbi-video ako. Pero, pagka gumagawa talaga ako nito, nasa baba siya para, ayan, okay na siya. Nasa baba siya para malayo ako dun sa init. So, ayan, i-press lang natin to para tumigil siya sa pagtunog niya. Ayan. Then, open na natin. Check natin kung okay yung ginawa natin. Ito, gagamit ako nito, pero hindi, teka, off na muna natin. Yan. Gagamit ako nito, pero hindi ko siya ina-advise na, kasi baka matuklap nyo yung ano, dito na lang kung i-check, kung tatanggalin nyo, dito na lang siya sa may, ito, kita nyo ba? Ayan, dito na lang. Mainit kasi to, sobrang init nito, kaya delikadong mahahawakan. Ilang beses na ako napaso. Ito, tanggalin na natin. Careful lang kayo, ayan. So, ito na siya. O, diba? Ayan na. Kita nyo ba? Ayan, yan, yan. Yan. Baligtad ata siya. Ito siya. Ayan, back to back yan. Ayan. Ayan. O, ayan na siya. Naka-front cam kasi ako, kaya hindi ko alam, parang baliktad nga yata siya. Pipicturean ko na lang, i-attach ko yung picture para makita nyo yung finished product natin. Okay? O, ayan na siya. Ayan. Ito yung sinasabi ko na dapat malinis yung pagkakakat nyo sa sublimation papers natin. Kasi pagka hindi malinis yung cut nyo, halimbawa may nag-smudge dito na mga ink dito sa papel, may mga kumalat na hindi nyo napansin galing sa printer, ang tendency nun, kakalat siya, didikit din siya dito. Baka hindi natin mapapansin lang natin pag na-mag-press na natin. Sayang naman yung mugs. So, pagtanggal natin, makikita natin may mga nagkalat-kalat dyan na item. Sayang. Pangit naman na ibigay natin yon sa mga customers natin na may mga ganong ano sa kalat-kalat na ink sa mugs kasi marumi siyang tignan. So, sayang yun. Uulit ka na naman pag ganon. Ako kasi inuulit ko pag ganon. Ayan. Pero lang kung super minor lang. Pero mas maganda sana. Wala. Ayan, yung ganyan siya kalinis. Kita ba? Kita? Ayan, yan. Ganyan siya. Ayan. So, ayun. Yun, ganun lang kadali gumawa ng mug press. So, lapit natin konti. Ayan. Napakainit nito. Pinapawisan na ako. Lapit-lapit sa akin. Baka mapasok yung mukha ko. So, ayun. Ganun lang kadali gumawa nito. Ayan, napakainit niyan. Kaya hindi ko mahawakan. Dito lang. Ganun lang siya kadaling gawin. Ilang minutes lang siyang gawin. Ang medyo matagal lang is kailangan yung sa pagle-layout. Siyempre, kung gusto nyo gawan ko kayo ng tutorials kung paano gawin yung layouting, kung anong ginagamit ko na applications or anuman, mag-comment lang po kayo. Gagawa tayo ng tutorials tungkol doon sa basics na mga ginagamit natin or ginagawa natin para ma-share ko din po sa inyo. Ganun lang siya kadaling gawin. Kung gusto nyo pong mag-business ng ganito, mag-comment lang po kayo kung gusto nyo pong mag-share ako kung ano yung mga basic na kailangan ninyo na mga dapat meron kayo to start a small digital printing business po. Ayun, yun lang po. So, kung may natutunan po kayo, don't forget po to click like and subscribe button and the notification bell na rin para updated po kayo sa susunod na mga videos natin on tutorial about digital printing business. So, thank you po! So, ito na yung ating finished product. Ito yung ginawa natin kanina kasi naka-front cam ako kaya baliktad siya. Ayan, ito siya. Ayan, di ba? Malinis siya, di ba? Ayan, back to back yan. So, pag inikot natin, ayan siya. Aray ko, mainit. Ayan, ayan. Yan. Okay? Ayan. Be sure na malinis lagi yung gawa nyo. Ayan.